Ka-TBSA, bago tayo magpatuloy ay iaanunsyo ko muna ang nakahula ng ating nakaraang episode. Congratulations dahil panalo ka ng 300 pesos GCash. Sa ating mga viewers, baka ikaw na ang susunod na manalo. Kailangan mo lang mag-subscribe at hulaan ang one-word title o isang salitang pamagat ng ating video ngayong araw. Hindi maikakaila na naging kanlungan ng marami sa atin ang musika para panandali ang takasan ng ating mga problema. Kaya naman, hindi na nakakapagtaka na ang bawat isa sa atin ay may iniidolong singer o musikero, lokal man o international. Sila ang nagsisilbing liwanag kapag tayo ay nasa madilim na mundo na nag-iiwan ng pangmatagalang impresyon sa ating puso sa pamamagitan ng kanilang mga awit. Ngunit, sa kabila ng kasiyahan, inspirasyon at pag-asa na dulot ng kanilang musika, mayroong masalimuot na kwento sa likod ng kanilang tagumpay. Gaya na lamang ng bida sa ating kwento ngayon, ating alamin ang buhay at trahedya sa likod ng pagkamatay ng One Direction member at singer na si Liam Payne. Si Liam o Liam James Payne ay isinilang noong August 29, 1993 sa Wolverhampton, England. Ang kanyang ama na si Jeff ay isang fitter sa isang aerospace company, habang ang kanyang ina na si Karen ay isa namang nurse. Siya ang bunsong anak at nag-iisang lalaki sa tatlong magkakapatid at malapit siya sa kanyang mga ate na sina Ruth at Nicola. Bata pa lang ay nakitaan na ng kanyang mga magulang si Liam ng hilig at talento sa musika. Kaya't nang magkaroon ng UK version ng X Factor noong 2008, hindi nagdalawang isip si Liam na mag-audition sa edad na 14. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Sa kabila ng charm na pinakita ni Liam sa kanyang audition, ay hindi siya nakausad sa sumunod na round ng kompetisyon. Gayunpaman, hindi nawalan ng pag-asa si Liam. Makalipas ang 2 taon, muli siyang nag-audition sa X Factor UK noong 2010. Sa pagkakataong ito, pinabilib niya ang mga hurado sa kanyang rendition ng Cry Me a River ni Michael Bublé. Sa pangunguna ni Simon Cowell, pinuri siya ng mga judges dahil sa kanyang magandang boses, karisma at kumpiyansa sa sarili. Subalit, taliwas sa inaasahan niyang solo career, nagpasya ang mga judges na bumuo ng isang grupo. Liam Payne, Harry Styles. At dito isinilang ang grupong One Direction na kinabibilangan ni Liam, kasama ang 4 pang nagwagwapuhan at talentadong teenager na sina Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson at Niall Horan. Dahil sa kanilang kagwapuhan at talento, mabilis na naging global sensation ang One Direction, kung saan nakapagbenta sila ng milyon-milyong kopya ng kanilang album at nagkaroon ng sold-out concerts sa buong mundo. Ang kanilang mga kanta tulad ng What Makes You Beautiful, Story of My Life at Best Song Ever ay naging anthem ng kabataan sa buong mundo. Naging kilala ang grupo lalo na ng mga kabataang babae na napukaw sa kanilang mga boses at kagwapuhan. Gayunpaman, noong 2016 ay nagkaroon ng disbandment ang grupong One Direction na labis na ikinagulat at ikinalungkot ng milyon-milyong mga tagahanga. Matapos nito, sinubukan ng mga miyembro na ipagpatuloy ang kani-kanilang career bilang mga solo artist, kabilang narito si Liam. Pumirma siya ng kontrata sa Capitol Records, isang subsidiary ng Universal Music Group, kung saan ang kanyang debut single na Strip That Down ay naging hit at tinaguriang isa sa mga sexiest songs in history. Tila naaayon ang lahat sa panig ni Liam, ngunit sa likod ng mga tagumpay na tinamasa nito ay isang madilim
na realidad. Napariwara siya at nalulong sa masamang bisyo. Noong 2021, inamin ni Liam na nakikipaglaban siya sa adiksyon sa alak at ipinagbabawal na gamot. Bukod sa adiksyon, nahulog din si Liam sa malubhang depresyon na unti-unting sumira, hindi lamang sa kanyang karera kundi pati na rin sa kanyang buhay. Fast forward, noong September 30, 2024, si Liam at ang kanyang girlfriend na si Kate Cassidy ay dumating sa Buenos Aires, Argentina. Naroon sila upang suportahan ang kabandmate ni Liam na si Neil Horan na magko-concert sa bansa. Sa mga unang linggo nila sa Argentina, sunod-sunod ang mga social media posts ni Liam at Cassidy na nagpapakita ng kanilang happy and sweet moments sa bansa. Sa isang viral video, makikita naman si Liam na nag-e-enjoy habang pinapalibutan ng fans sa mismong concert ni Neil noong October 2. Sa isa pang video, makikita rin si Liam na lumalabas mula sa kanyang hotel para batiin ang kanyang mga fans, magpa-picture at magbigay ng autographs. Nakangiti at tila walang alalahanin si Liam habang nakikipag-interact sa mga fan. Ngunit walang kaalam-alam ang mga ito na yun na pala ang huling beses na masisilayan nila ang matamis na ngiti ng kanilang idolo. Noong October 14, umalis ang girlfriend ni Liam na si Kate upang bumalik sa Amerika. Ngunit nagpaiwan si Liam sa Argentina at nag-check-in sa Casa Sur Palermo Hotel. 2 araw matapos umalis si Kate, noong October 16 bandang alas 5 ng hapon, nakatanggap ng 911 call ang mga otoridad mula sa isang staff ng hotel kung saan naka-check-in si Liam. Inireport ng hotel staff ang pagwawala ng isang guest na inilarawan bilang agresibo at tila nasa ilalim ng impluwensya ng alkohol at ipinagbabawal na gamot. Ayon pa sa kanila, nakarinig sila ng mga malalakas na kalabog mula sa loob ng kwarto ng guest at tila pinagsisira nito ang mga gamit sa loob. Ilang minuto bago ang tawag, napansin na ng staff at ilang guests ang kakaibang kilos ng nasabing guest matapos itong magwala sa lobby at paghahampasin ang kanyang laptop. Sa pangalawang tawag, ipinaabot ng front desk manager ang kanyang pag-aalala para sa kaligtasan ng guest dahil may balcony ang kwarto nito at nag-aalala siyang baka may gawin itong mapanganib. Agad namang rumisponde ang pulisya ng Buenos Aires at makalipas ang ilang minuto ay dumating sila sa hotel. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Bago pa man makarating ang mga pulis, narinig ng staff ang malakas na kalabog na may tila bumagsak mula sa balkonahe ng hotel, malapit sa swimming pool area. Dito na natagpuan ang walang buhay na katawan ng guest na kalaunan ay kinilala bilang si Liam. Natuklasan na si Liam ay nahulog mula sa balkonahe ng kanyang hotel room na matatagpuan sa 2 palapag at tinatayang may taas na 14 na metro o 45 talampakan mula sa isang interior courtyard. Ayon sa tansyahan ng mga otoridad, bandang 5:07 ng hapon nang mahulog si Liam mula sa balkonahe. Matapos ang insidente, agad na nagsagawa ng masusing investigasyon ang mga otoridad upang matukoy ang mga detalye ng pangyayari. Ayon sa autopsy report, nagdulot ng malubhang pinsala ang pagkahulog ni Liam, kabilang ang pagkabasag ng kanyang bungo at iba pang trauma. Binawian siya ng buhay sa mismong oras ng kanyang pagkabagsak, dulot ng internal at external bleeding o hemorrhage. Base naman sa toxicology report, nagpositibo si Liam sa iba't ibang uri ng droga nang siya ay pumanaw. Kabilang dito ang cocaine, crack, ang depressant na benzodiazepine at isang kilalang party drug na tinatawag na pink cocaine, karaniwang pinaghalong meth, ecstasy at iba pang droga. Inimbestigahan din ng mga otoridad kung paano nakuha ni Liam ang mga drogang ito. Naniniwala silang posibleng merong empleyado ng hotel na nagbigay ng mga substance na ito kay Liam matapos matagpuan sa kanyang kwarto ang isang soap box mula sa Dove, kasamang iba pang drug paraphernalia. Samantala, isa sa mga huling taong nakausap ni Liam ay nagbigay ng detalyadong salaysay tungkol sa nakababahalang kilos ng singer bago mangyari ang insidente.
nakasabay ng isang nagngangalang Rebecca na nanatili sa Casa Sur Palermo Hotel para sa kasal ng isang kaibigan, si Liam, na naghihintay sa elevator. Ayon kay Rebecca, halata raw sa mga mata ni Liam ang desperasyon na makilala siya ng mga tao. Habang naghihintay umano siya at ang kanyang mga kaibigan sa elevator, bigla umanong lumapit si Liam at nagpakilala sa kanila. Inimbitahan pa umano ni Liam sina Rebecca at ang kanyang mga kasama na sumabay sa elevator. Ngunit nagpasya si Rebecca na maghintay na lang sa susunod na elevator. Ngunit ang ilan umano niyang mga kaibigan ay sumabay kay Liam. Habang nasa loob umano ng elevator, bigla raw nagsalita si Liam at nagkomento tungkol sa mga Amerikano na tinawag umano nitong mga baliw at mapanganib. Ilang saglit pa, hinablot umano ni Liam ang isang babae at sinimulang i-fake choke o kunwaring sakali nito na nagdulot ng pagkabigla sa mga kasama niya sa loob ng elevator. Pagkaraan ng 10 minuto, bumalik si Rebecca sa lobby at nakita muli si Liam na may dalang laptop. Napansin niyang nakabukas ang accessibility setting ng laptop at binibigkas ng computer ang lokasyon ng cursor habang ginagalaw ni Liam ang mouse. Nung una ay akala umano niyang ginagawa ito ni Liam upang makuha ang atensyon ng mga tao sa paligid. Ngunit napansin niyang biglang nagalit si Liam at sinimulang ihampas ang laptop sa sahig matapos makita ang isang email. Sinubukan daw niyang lapitan si Liam upang tanungin kung ayos lang ito, ngunit habang kinakausap niya si Liam ay umuungol lang daw ito. Kalaunan, nagsalita si Liam at sinabing dati siyang miyembro ng isang banda na nasira kaya ngayon ay sira na rin daw siya. Ilang mura pa raw ang pinakawalan ni Liam bago ito umalis sa lobby. Sumakay ng elevator at bumalik sa kanyang silid. Isa naman umanong kasamahan ni Liam ang humingi ng paumanhin para sa kanyang inasal at sinabing sobrang high daw minsan si Liam. Marahil ang tinutukoy nito ay ang tungkol sa paggamit niya ng ipinagbabawal na gamot. Ngunit nagulantang umano sila dahil ilang minuto lang ang lumipas matapos umalis sa lobby si Liam ay narinig na lamang nila ang pagbagsak mula sa ikatlong palapag. Sa inisyal na ulat ng mga otoridad, sinasabing nahulog si Liam mula sa balkonahe ng kanyang hotel room. Ngunit base sa investigasyon, tumalon umano si Liam mula sa kanyang kwarto at bumagsak sa balkonahe sa labas ng hotel. Samantala, kasunod ng kanyang pagpanaw, marami ang naniniwala na may nag-trigger sa kakaibang pag-uugali ni Liam bago ang trahedya. Ilang araw kasi matapos ang insidente, kinumpirma ng ilang sources na tinanggal si Liam ng kanyang record label na Universal Music sa kadahilanang natatakot ang kumpanya na hindi magugustuhan ng mga One Direction fans ang klase ng kanta na gusto ni Liam. Mukhang labis umanong naapektuhan si Liam sa pagtanggal sa kanya ng record label. Tumutugma umano ito sa nasaksihan ni Rebecca kung saan naging balisa at nagalit si Liam matapos makita ang isang email na hinihinalang may kinalaman sa kanyang pagkakatanggal. Maliban sa problema sa kanyang music career, may kinakaharap ding problema sa kanyang personal na buhay si Liam. 2 araw kasi bago ang trahedya, nag-guest ang kanyang ex-fiancé na si Maya Henry sa podcast na The Internet is Dead, kung saan ikinwento nito ang umano'y pang-aabuso ni Liam sa kanya. Isang linggo din bago mangyari ang insidente, lumabas ang cease and desist order laban kay Liam na inihain ni Maya. Para sa marami, ang mga pinagdadaan ng pagsubok sa buhay ni Liam na pinalala ng kanyang adiksyon ang siyang naging sanhi ng kanyang biglaang pagpanaw. Sa kabila ng lahat ng masamang imahe ni Liam bago siya pumanaw, nagluluksa pa rin ang maraming tagahanga niya dahil sa kanyang pagkawala. Inalala ng One Direction fans si Liam hindi bilang isang taong abusado o lulong sa masamang bisyo, kundi bilang ang dating si Liam na wala lamang ibang gustong gawin kundi ang gumawa ng musika at magpasaya ng tao. Sa pagtatapos ng ating kwento, nais kong ipahayag na marami sa atin ang nangangarap na maabot ang rurok ng kasikatan. Iniisip na ito ang magdadala sa atin ng tunay na kaligayahan. Subalit, ang malungkot na sinapit ni Liam Payne ay nagsisilbing paalala na madalas
Ang mga taong itinuturing nating matagumpay ay siya ring nahuhulog sa kumunoy ng kalungkutan at adiksyon. Magsilbing aral sana ang kwentong ito na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa kasikatan o pagkilala, kundi sa ating kakayahang harapin ang mga hamon sa buhay at sa ating pakikisalamuha sa ating kapwa. Sa huli, mas mahalaga ang pagiging masaya at kontento kesa sa maghangad ng katanyagang aalipin sa'yo sa huli. Higit sa lahat, ang kwento ni Liam ay paalala na sa likod ng mga ngiti at kasiyahan, may mga laban ang bawat individual na hindi natin nakikita. Naway mas magkaroon tayo ng compassion at simpatsya dahil hindi rin natin alam kung ano ang pinagdadaanan ng bawat isa. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.